magiging sarakli. Patay sa sakal ang isang babaeng massage therapist sa Rojas City sa Capiz. Ang suspect dating kinakasama ng biktima. Saksi, si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Natagpo ang walang malay sa loob ng banyo ng isang inn sa Rojas City, Capiz. Ang 18 anyos na babaeng massage therapist. Pasado alauna na madaling araw nitong December 9. Nadala pa sa ospital ang biktima pero binawian din ng buhay. Ayon sa pulisya, inireport ng cashier ng inn ang insidente sa kanila. Agad ni-review ang CCTV kung saan nakita na huling nakasama ng biktima ang 23 anyos niyang dating kinakasama. Nakita niya hindi nga nagalaying on the floor sa CR nga nasa gripo lapit. Alas 10:15 sang gagabihon, ini nagagawa ng suspect, nag-check-in ini sa isa ka room. 10:21, nagsulod ang lalaki sa iya room. 10:33, nag-arrive ang victim. Samo ng around 10:56, nagawa ang lalaki. Agad naglunsad ng follow-up operation ang mga pulis. Sa tulong ng Aviation Security Group, naaresto ng Rojas City Police ang suspect. Sa interogasyon ng mga pulis, inamin ng suspect na sinakal niya ang biktima. Plinano raw ng suspect ang pagpatay sa dating live-in partner. Gumamit raw ang suspect ng dummy account kaya nakontak ang biktima na magpapamasahe. Nagawa raw yon ng suspect dahil hindi niya matanggap na hiwalay na sila ng biktima. Umabot din sa 3 taon ang kanilang relasyon. Wala man sa ng jealousy, sir, kundi isa init deep-rooted bitterness ko or hate nga hindi niya mabaton ang magbulagay sila. According sa manager, nagsugid ang victim sa iya nga may threat ini nga saya kabuhi ang ini nga suspect. Ayon sa pulisya, uminom ng laso ng suspect matapos niyang gawin ang krimen. Kaya idiniretso siya sa ospital ng madakip at ngayon naka-hospital arrest. Isinailalim naman sa autopsy ang labi ng biktima. Susuriin sa resulta kung maliban sa sakal, nilason na rin ng suspect ang biktima. May narecover kasing black powder sa crime scene. Ayon sa pulisya, desidido ang pamilya na magsampa ng reklamo laban sa suspect. Para sa GMA Integrated News, Kim Salinas ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Hinangaan ang tapang ng isang babae sa Mandaue City sa Cebu nang iligtas niya ang kanyang mga alagang aso at bumaba habang nasusunog ang isang gusali. Bukod dito, 2 pang insidente ng sunog ang sumiklab sa lalawigan. Saksi si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Nagngangalit na apoy at sinabayan ng makapal at maitim na usok ang bumalot sa gusaling ito pasado alas 7 kaninang umaga sa isang compound sa barangay Gizo, Mandaue, Cebu. Mabilis na lumaki ang apoy at isa sa mga naabutan ang isang empleyado at kamag-anak ng may-ari na nasa 3 palapag ng gusali. Matapang niyang hinagis ang mga alagang aso para masalo ng mga nakaabang sa baba. Kasunod niyan ay sumampa siya sa balkonahe at naglambitin bago maabot ng kanyang paa ang nakaabang na hagdan at inalalayan ng bumbero. Na may kanang niabot nga mga air roof, nagdala sila og kuan kanang ladder bitaw nga mubo ra gud pud up to 2nd floor lang, so ni kupot lang ko sa railings and then sa drainage and then sa kisame before ko naka-reach sa first step sa ladder, then down na. Right after pud kay kanang while na nako sa ladder ni abot na sa tong kanang taga BFP, so ni-assist na sad sila. Umabot sa 2nd alarma ang sunog sa gusali kung saan may nakatambak na mga styro box at mga insulator. Tinatayang nasa 10 milyong piso ang halaga ng pinsala. Based sa among initial nga investigation, sir, kuwan gid siya, sir, electrical faulty gid siya, sir. Ground floor. Sa Mandaue pa rin, binulabog din ang isa pang sunog ang barangay Subangdako. Partially damaged ang 2nd palapag ng isang bahay. Iniimbestigahan pa ang pinagmulan ng sunog. Pasado alas 6 naman kagabi nang sumiklab ang sunog sa barangay Cogon, Pardo sa Cebu City. Pahirapan ang pag-apula dahil sa makitid na daan. Nakasumpay-sumpay tag-hose, no, around more than 20 ka-hose, no, gikan sa gawas ng bahin padung sa sulod nga portion sa nasunugan. So ingana ka hagipot. 80 bahay ang apektado.
Karamihan sa mga residente wala nang naisalbang mga gamit. Magpasko me, manampiling sa Daplins Kanal. Wa naman may balay nga ulian. Halos 4 na milyong piso ang tinatayang halaga ng pinsala ng sunog. Isa ang problema sa linya ng kuryente sa tinitingnang sanhi ng sunog. Sa datos ng BFP, ilan sa pangunahing sanhi ng sunog, lalo na ngayong Kapaskuhan, ang short circuit o overloading at open flame gaya ng kitchen fires at sunog dahil sa mga paputok. Paalala ng BFP, gumamit ng LED Christmas lights na pasok sa Philippine Standard at may safety clearance. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Sereno ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Sumalpok sa poste ang isang jeep sa Marcos Highway sa Antipolo, Rizal. Ayon sa pulisya, biyaheng Antipolo, masinag intersection ng jeep nang mawala ng preno. Hindi rin daw gumana ang emergency brake kaya naisipan umano ng driver na ibangga ito sa poste. Sugatan ang 13 sakay ng jeep, kabilang ang ilang menor de edad. At 8 sa mga pasahero ang desididong magsampa ng reklamo laban sa driver. Nakapiit ngayon ng driver sa Antipolo City Police Station at tumanging magpaunlak ng panaya. Tinanggap na bilang state witness ang magkapatid na sina Julie at Elakim Patitongan kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Sa resolusyon ng DOJ, binasura naman ang reklamo laban kay Gretchen Barreto at 10 iba pa. Saksi si Chino Gaston. Halos 5 taon matapos unang maipaulat ang tungkol sa mga nawawalang sabongero, ito na raw ang pinakabalayong narating ng kaso. Welcome development para sa amin ito, lalo na sa mga kapamilya ng mga nawawalang mga sabongero. Sa matagal na panahon, ito na yung pinakamalayang narating ng kasong ito. Base sa resolusyong inilabas ng Department of Justice, nakitaan nila ng sapat na basihan para magsampa ng kasong kidnapping with homicide at kidnapping with serious illegal detention laban kina Charlie Atong Ang at 21 iba pa. Naipakita raw sa sworn statement ng magkakapatid na patidongan na sina Julie, Elakim at Jose na sa pagitan ng Abril 2021 hanggang January 2022, dinukot ang mga sabongero sa Santa Cruz, Laguna, Lipa City, Batangas, Manila Arena at San Pablo City sa Laguna. Binanggit din sa resolusyon ang ilang eyewitness accounts na pagtatapon umano sa mga katawan ng mga sabongero sa Taal Lake. Pero hindi kasama bilang ebidensya ang mga buto na nakuha sa lawa ng Taal. Ayon sa DOJ, magaling umanong magtago ng kanilang krimen ang mga sangkot. Ang reklamo naman laban sa aktres na si Gretchen Barreto at 10 pang miyembro ng tinatawag na Pitmaster Alpha Group, ibinasura ng DOJ Panel of Prosecutors. Base sa resolusyon, espekulasyon at wala raw sapat na ebidensya laban sa kanila. Dumalo lang daw sila sa pulong kung saan napagdesisyonan umanong parusahan ang mga sabongero para sa pandaraya. Batay na rin daw sa testimonya ng magkakapatid na patidongan. Sa pamamagitan ng kanyang abogado, nagpasalamat si Barreto sa mga sumuporta sa kanya. Kasabay ng muling pag-iit na walang katotohanan ang akusasyon laban sa kanya at wala siyang kinalaman sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Hindi rin kakasuhan sina retired Police Lieutenant General Jonel Estomo na dating hepe ng National Capital Region Police Office at Police Colonel Jacinto Malinaw Jr. Dismiss na rin ang lahat na reklamo laban kina Julie at Elakim na natanggap na bilang state witness ng Witness Protection Program. Ayon sa abogado ni Ang, dismayado pero mahinahon na tinanggap ng negosyante ang resolusyon. Hindi raw patas ang resolusyon ng DOJ dahil may mga affidavit daw at mga ebidensya mula sa kanila na tila hindi raw naisama. Doon ho sa mga ebidensya namin, halimbawa, may 10 affidavit po na yung mga testigo namin na nakafile sa CIDG. Ngunit yun ho 10 affidavit na yun na hindi na naidulog sa DOJ at dito mismo sa resolution, hindi man lang nabanggit yung 10 affidavit na po ninyo. Nasa Pilipinas lang daw si Ang at maghahain sila ng motion for reconsideration. Hindi naman kasama sa kakasuhan ang mga anak at iba pang kaanak ni Ang na nadawit din. Ayon sa Malacanang, naging mapanuri at maingat ang proseso ng pagbuo ng kaso alinsunod sa kautusan ni Pangulong Marcos. Ang nais naman lagi ng Pangulo ay dapat kung magsasampa ng kaso, ito'y naaayon sa ebidensya. Hindi madalian.
Natutuwa raw ang pamilya ng mga nawawalang sabongero sa pag-usad ng kaso. Pero marami sa kanila ang naniniwalang nagsisimula pa lang ang laban. Ayon sa grupong Justice for Missing Sabongero Network na tumulong sa mga pamilya, hindi pa tapos ang laban hanggat wala pang hatol at hindi pa napapanagot ang lahat ng sangkot. Maasa kami na mabigyan ng pag-asa itong mga kapamilya ng mga biktima para sa ganun makita ng taong bayan na may pag-asa pa tayo. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. May maagang pamasko para sa mga suki ng MRT3, LRT1 at LRT2. Magkakaroon po ng libreng sakay sa loob ng 12 araw para sa mga piling sektor. At base sa anunsyo ng Department of Transportation, kada araw mula December 14 hanggang 24, may nakatakdang sektor na mabibiyayaan ng libreng pamasahe. At pagdating po ng December 25, libre na po ang pamasahe sa lahat ng mga commuter. Layunin po ng programa na makatulong sa gastusin ng mamamayan at may padama ang diwa ng Pasko. Para naman maibsan ang bigat ng trapiko sa Metro Manila ngayong holiday season, nanawagan ng MMDA na ipagbawal muna ang mga mall-wide sale. Saksi, si Mariz Umali. Nagmukhang paradahan na ng sasakyan ng ilang bahagi ng EDSA sa kasagsagan ng rush hour kaninang hapon, gaya sa Kamuning Flyover sa Quezon City, kung saan 3 hanggang 5 kilometro lang ang usad kada oras. Sabay-sabay ring naipon sa ilalim ng flyover ang maraming sasakyan. Alas 3 pa lang ng hapon kanina, halos wala ng pag-usad ang mga sasakyan sa EDSA southbound sa tapat ng Scout Albano. Pagdating ng alas 4 ng hapon, hirap na ang mga papasok at palabas ng EDSA dahil sa bumper-to-bumper na daloy. Ang ilang motorsiklo nawawala na sa kani-kanilang lane at pilit na sumisingit sa pagitan ng mga sasakyan. Mabagal din ang galawan sa Skyway northbound at SLEX northbound patungong EDSA. Sa EDSA Magallanes patungong Ayala Avenue, may pag-usad naman pero nasa 10 km/h lang hanggang paakyat ng northbound ng Ayala Underpass. Ayon sa MMDA, umaabot sa 427,000 ang average daily traffic volume sa EDSA, gayong 250,000 lang ang kapasidad nito. At tuwing holiday season, tumataas pa yan ng 10 hanggang 20% o katumbas ng 40,000 hanggang 80,000 na sasakyan, lalo ngayong papalapit ang Pasko. Kaya kailangan magbaon ngayon ng napakahabang pasensya habang nasa kalsada. Maging kampante lang, makakauwi naman ng maayos sa pamilya. Kailangan tiyagain na lang tong traffic. Ginagawa ko na lang, may sound sa konti para mawala po, maiibsan po yung ano. Yes po. Marami ang naglakad na lang dahil hirap makakuha ng masasakyan. Hassle po, ang hirap pong sumakay. Sobrang dahan-dahan lang yung takbo ng mga sasakyan. Kaya naglalakad na lang po kami. Ganito pa din kasi pag morning Pero pag usually pag hapon, winawalk ko na lang talaga. Kaya ngayon naglalakad ako. Tuloy-tuloy naman daw ang MMDA sa pagtugon sa problema ng matinding trapiko. Isa sa kanilang panawagan sa mga LGU ay ipagbawal muna ang mga mall-wide sale na isa raw sa mga naging dahilan ng kalbaryong inabot ng mga motorista nung Sabado sa Marcos Highway. Nagkasabay-sabay po yung sale doon po sa mga malls na outside ng jurisdiction ng MMDA. Doon nyo po matatandaan, pinagbabawal po natin ang mall sale dito po sa Kamaynilaan. Hindi naman po natin pinagbabawal yung sale per store. Ang pinagbabawal lang natin ay yung mall-wide sale na kabuuan po ng mall ay lahat po ng stores ay may sale. At nag-agree po sila dyan dahil pag sobra rin po ang traffic, nawawala po yung foot traffic sa kanilang mga malls. Pinaayos din sa mga LGU ang pagsasabay-sabay ng mga truck ban. Dapat coordinated kasi ang nangyari po, yung mga naipit po na hindi makapasok sa mga LGUs ay pumarada sa karsada na nagkaroon din po ng pagsisikip. Patuloy rin ang clearing operations at pagbabantay hindi lamang sa mga pangunahing kalsada at mabuhay lanes. We also attend sa mga complaints dito po sa mga level ng mga barangay roads, secondary roads, and even tertiary roads po. Kadalasan po na nadadatnan or na-issuean po natin ng ticket itong mga tinatawag na illegal parking. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyo, saksi. Bukod po kay Sara Diskaya, nasa kustudiya na rin ng NBI ang 8 opisyal ng DPWH na kinasuhan kaugnay sa Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Ang pasaporte naman ni dating Congressman Zaldico, kanselado na. Saksi si John Consulta.
Pagpatak ng alas 5 ng hapon kanina, kanselado na ang pasaporte ng dating kongresistang si Zaldico. Alinsunod sa resolusyon na ibinaba ng Sandigan Bayan ngayong ikasampu ng Disyembre 2025 at sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang kagawaran ng ugnayan panlabas ay kinansela na ang pasaporte ng dating Ako Bicol Party List Representative Elizalde Salcedo Co. Unang inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagkansela sa pasaporte ni Co na pinaaresto ng Sandigan Bayan dahil sa mga kasong malversation at graft kaugnay sa 289 million peso flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Kaya in-instructionan ko na ang Department of Foreign Affairs pati ang PNP na makipag-ugnayan sa ating mga embassy sa iba't ibang bansa para tiyakin na hindi maaring magtago itong ating hinahabol. Sinusubukan namin kunin ang panig ng abogado ni Co kaugnay sa anunsyo ng DFA. Pero sa isang ng unang pahayag, sinabi ni Attorney Roy Rondain na wala siyang impormasyon tungkol sa pagkakansela ng pasaporte ng kanyang kliyente. Kakatanggap lang daw ni Rondain ng kopya ng mosyong inihain ng Ombudsman sa 5th Division ng Sandigan Bayan para kanselahin ang passport ni Co. May 5 araw pa raw siya para kontrahin ito. Nauna lang sinabi ng DILG na pininiwalaang nasa Portugal si Co at mayroong Portuguese passport na nakuha ilang taon na nakakaraan. Nabanggit ni Pangulong Marcos si Sara Diskaya na voluntaryong sumuko kahapon sa NBI. Inaantay ang formal ng paglabas ng kanyang warrant of arrest. Kaya't na nakikita po natin maganda naman ng takbo ng proseso at yung ating mga hinihilaang na kasama dito sa ganitong klaseng sindikato ay haharap sa hustisya. Sa tanggapan ng NBI, nagpalipas ng magdamag si Diskaya na nahaharap sa mga kasong graft at malversation dahil sa Manoy Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Yung project na yan, tapos po yan. Actually, nakuha yan ng St. Timothy noong year 2022 pa. Opo. Okay, nagkaroon po ng construction agad. Ang problema po, nagkaroon ng mga pagbaharin doon sa mga lugar na yon. Nasira, ni-repair, nasalanta na naman ng bagyo, nasira, ni-repair ulit. Last month, nakumpleto na po yan, sir. Opo. Nakumpleto na po yan base po sa mga dokumentong ibinigay ng mga public respondents coming from DPWH Davao Occidental. Giit ng abogado ng mga Diskaya, ang pagsuko ni Sara sa NBI ay di nangangahulugang umaamin siya sa mga paratang. Sumuko po siya dahil alam niya na malinis ang kanyang konsensya at kaya niyang harapin ang anumang legal na proseso patungkol dito. Ayon sa NBI, bukod kay Diskaya, kusa rin sumuko ang 8 opisyal ng DPWH Davao Occidental. Nasa kustudiya sila ng NBI. Sumuko rin kahapon ang pamangkin ni Diskaya na si Maria Roma Angeline Rimando na isa sa mga opisyal ng St. Timothy Construction. Nakadetine naman sa Senado ang asawa ni Sara na si Curly Diskaya. Ayon sa abogado ng mga Diskaya, nakabinbin sa Pasay City RTC ang kanilang petisyon for certiorari para questionin ang kanyang pagkadetine sa Senado. Sa DOJ, nag-aay ng counter affidavit si dating Senador Bong Revilla kaugnay sa alegasyong nagbulsa umano siya ng milyong-milyong pisong kickback mula sa flood control project sa Bulacan. Ang reklamo kay Revilla ay kaugnay sa proyekto sa Bulacan na kinasasangkutan ng Sims Construction. Tumangging magsalita sa media si Revilla. Pero ayon sa tagapagsalita ni Revilla, nagsumiti rin siya ng ebidensya para pabulaanan ang akusasyon. Nagsumite si Mr. Revilla ng mga ebidensya na magpapatunay na lahat ng nilalaman ng mga aligasyon, akusasyon at reklamo laban sa kanya ay pawang kasinungalingan at kasinungalingan lamang. Umaasa si Mr. Revilla na magiging patas ang Department of Justice at titignan niya ang ebidensya at hindi na paaabutin ang reklamong ito sa korte. Pagkaalis ni Revilla, dumating naman si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Matatandaang si Bernardo ang nagsabing personal siyang nagatid ng kahong-kahong pera kay Revilla sa bahay nito sa Cavite noong 2024 na nagkakahalaga ng 125 million pesos. Bukod dito, nagatid din umano si Bernardo ng 250 million pesos sa bahay rin ni Revilla bago nagsimula ang kampanya para sa 2025 elections. Hindi nagpaunlak ng panayam si Bernardo. Dati nang itinanggi ni Revilla ang mga bintang ni Bernardo. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi.
Babala po mga kapuso, sensitibong video ang inyong mapapanood. Kinasuhan ang lalaking nag-viral matapos hatawin ng paulit-ulit ang isang aso gamit ang 2x2. Nagalit umano ang suspect nang ihian siya ng aso. Saksi, si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Sa viral video na ito, isang lalaking may hawak na 2x2 ang lumapit sa asong American Bully at bigla na lang itong hinataw ng paulit-ulit. Nakatakbo ang aso pero hinabol pa ito ng sospek at muling pinagpapalo hanggang sa mamatay. Nangyari ang insidente sa Barangay Saklit sa Danga Mountain Province. Nagalit umano ang sospek matapos siyang ihian ng asong si Axel. Hustisya ang panawagan ng mga netizens. Kinundina ni Sadanga Mayor Robert Wanawan ang marahas na pagpatay sa aso. Dagdag pa niya, may paniniwala raw ang mga katutubo patungkol sa pag-ihi ng aso sa tao kaya't nagawa ng sospek ang krimen. May belief kasi kami na pagkaihiyan ka ng aso, may malas o kamatayan, yun ang belief. Sa galit niya siguro, nagawa niya yun sa harap ng mga tao. Sinampahan na raw ng kaukulang kaso ang lalaki. Hiling ng Animal Kingdom Foundation ang agarang aksyon mula sa LGU upang hindi na maulit ang mga ganitong animal cruelty. Nagpagawa ako ng resolution sa SB ngayon para anuhin ang mga ganong klase na aksyon. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na kuhanan ng pahayag ang sospek. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Dalawang weather system ang nagpapaulan ngayon sa bansa ayon sa Pag-asa. Amihan ang nagdadala ng maulap na panahon at kalat-kalat na thunderstorm sa hilagang bahagi ng Luzon. Shear line naman ang nagpapaulan sa Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora at Quezon. At base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang bukas, heavy to intense rains na ang asahan sa Northern Luzon, particular na sa Cagayan at Isabela. Ganyan din ang aasahan sa Quezon at Bicol Region na magpapatuloy hanggang sa gabi. May kalat-kalat din pag-ulan sa Eastern at Western Visayas mula umaga hanggang hapon bukas. Habang heavy to intense rains ang posibleng maranasan pagsapit ng gabi sa Samar Provinces. Asahan pa rin ang mga pag-ulan bukas na umaga sa Zamboanga Peninsula at Caraga. At sa Metro Manila, hindi pa rin inaalis ang chance ang makaranas muli ng mga pag-ulan bukas. Mga kapuso, 15 araw na lang, Pasko na, at mula sa mga kasuotan hanggang sa Christmas display, tampok ang abaka sa pagpapailaw sa UP Los Baños sa Laguna. Saksi, si Von Aquino. Angat ang Paskong Pinoy sa UP Los Baños, hindi lamang dahil sa mga Christmas display, kundi maging sa pagtatampok sa abaka textile na tatak Pinoy. Inirampa ng mga estudyante, scientists, officials, staff at alumni ang iba't ibang kasuotan na gawa mula sa UPLB Bred Dioscoro 1 abaka variety. Umabot ng halos 60 years ang pag-develop ng UPLB Institute of Plant Breeding sa abaka variety na ito, katuwang ang iba't ibang sangay ng DOST. Narito rin ang mga abaka farmers mula sa Catanduanes. Pagmamalaki ni UPLB Chancellor Jose Camacho Jr., ang Dioscoro 1 abaka variety ay resilient o matibay na sumasalamin nila sa mga Pilipino. Isaan niya itong world-class na produkto ng ating bansa na nararapat na kilalanin at pagyamanin. Alam natin na ito'y Kapaskuhan, ito'y nagsisilbing selebrasyon ng mga tagumpay ng buong taon, ng mga hamon na napagtagumpayan natin. At ngayong gabi, ang Kapaskuhan ay pinagdiriwang natin. Ngayong gabi ay isang tagumpay ng industriyang Pilipino, ang abaka industry, at kailangan natin pong mag-celebrate. Pinailawan din ang 47-feet Christmas tree ng Universidad na may 10,000 LED lights. Ang Christmas tree at nativity display may touch of abaka rin. Kasabay nito, pinailawan din ang Christmas lights sa Oblation Park at UPLB Pili Drive Rotonda. Sinundan ito ng musical concert na pokang UPLB talents at special performance ng sikat na OPM band na Neo Colors. Super thankful po kami that we have this kind of event na parang kahit stress sa exams, you get to debrief. Ito din po yung laging hinihintay ng, hindi lang yung mga UP students, pero buong taga Los Baños po.
May food bazaar din na dinagsa ng mga estudyante. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino ang inyong saksi. Listadong umano'y laboratorio ng iligal na droga sa Binangonan, Rizal. At sa bisa ng search warrant, sinalakay ng mga pulis at mga tauhan ng PIDEA ang lugar pero hindi nila naabutan ang target na isang foreign national. Nakumpiska roon ang mahigit 1 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu, gayon din ang mga kemikal at sari-saring gamit sa paggawa ng droga. Hinihinalang pinatatakbo ang laboratorio ng isang organisadong grupo ng mga dayuhan, katulong ang ilang Pilipino. Bawal na po sa Australia ang paggamit ng social media ng mga kabataang wala pang 16 na taong gulang. Australia ang kauna-unahang bansang gumawa nito sa buong mundo. At kapag napatunayang lumabag dito ang mga social media platform, maaari silang magmulta ng hanggang $33 million o katumbas ng halos 2 bilyong piso. Sa unang pagkakataon mula po noong 2022, muling pinailawan ang higanteng Christmas tree sa lugar kung saan pinaniniwalaang ipinanganak si Jesucristo. Libo-libong Palestino ang sumaksi sa pampublikong selebrasyon sa Manger Square sa Bethlehem. 2 taon itong hindi itinaos matapos lumala ang sigalot sa Gaza. Umiiral ngayon ang ceasefire. 60 kilometro ang layo ng Gaza sa Bethlehem at paborito itong puntahan ng mga Kristiyano. Pero humina ang turismo at hanapbuhay ng mga taga roon dahil sa sigalot. Espesyal ang unboxing na ginawa ni Kapuso actor Dennis Trillo dahil ang laman po nito ang kanyang Best Actor in a Leading Role trophy mula sa Asian Academy Creative Awards para sa pelikulang Green Bones. May kasama itong liham mula kay GMA Network Vice President for Musical, Variety, Specials and Alternative Productions for Entertainment Group, Gigi Santiago Lara. Siyang tumanggap ng trophy para kay Dennis na hindi nakadalo sa awarding sa Singapore. Bukod sa pagbati, sinabi sa sulat na sana makadalo si Dennis sa susunod na taon bilang presenter ng award o para personal na makapagpasalamat sa mga miyembro ng Academy. Sa ngayon, napapanood si Dennis sa Sanggang Dikit for Real sa GMA Prime. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Puno ng pagmamahal mula sa'yo, puso ang Pasko. Forever na maligaya tayo. Ang Pasko, sunod Pasko. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.